Mother Teresa, ang galing niyo talaga. Ang galing niyo. Galing niyo. Mabubuhay ito, mabubuhay. Mabubuhay. Yay! Gising na, oh! 15 minutes, wala pa rin nangyayari. Nakikita niyo po yun sa video. Kung mabuhay man ang baby na ito, abnormal na siya. More than 15 minutes na hindi pa rin nare-revive. Ang sabi ng nurse, Doktora, tama na po, wala na po talaga yung baby. Ako habang nalungkot, nag-iyak, patuloy na nagdadasal. Inirecord ko lahat ng nakita ko para maging palatandaan na hindi ko na kaya maging bukto sa mga taga doon. Unti-unti ang baby. Nagmulat ang kanyang mga mata, umiyak, at dumiretso na nabuhay. Sinambit ko ang pangalan ni Mother Teresa and so, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we are so thankful and grateful for this day, for Dr. Lala. Lord, we ask you to empower her with your Holy Spirit. Use her, Lord, her testimony to inspire lahat po ng mga nanonood, ng mga viewers, mga kapit po namin ngayon na meron po silang pinagdadaanan. Pero through the story of Doktora, I know that you will speak to them, you will inspire them, you will lift their spirit, and it will give hope to their life, and that through the story of Dr. Lala, ang milagro mo, Panginoon, ay patuloy pa rin araw-araw na minsan di lang po namin nakikita, pero I believe through this sharing of Dr. Lala ay ipapakita mo sa amin lahat ng iyon. And Mama Mary, we ask for your intercession for this interview and cover us with your mantle of love. And we also ask for the intercession of Saint Joseph, Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, hello po, Dr. Drola Sanchez. Welcome po sa ating online program, Historiang Katoliko. This is such a blessing for all of us, Doktora. Yan, maraming salamat, Brother Adrian, sa pag-invite dito sa... Actually, tagal-tagal na nga dito, hindi ko alam na meron pa rin palang natatouch yung story na to kasi 2016 pa itong nangyari. So, maraming salamat, and buti hanggang ngayon, nakaka-inspire pa rin yung kwento ko. Parang gumawa ko ng vlog dyan about that story, Dok, yung story niyan. Tapos, until now, may mga nare-receive pa rin ako na parang comment, message na na-inspire pa rin dyan sa naging story mo, Doktora. Himala talaga eh. Parang nakita mo yung bata patay na yung kulay niya Tapos yung tinatawag mo yung pangalan ni Mother Teresa ay biglang everything changed. Kaya mamaya pag-usapan natin yan, Doc. Pero first of all po, Doktora, baka pwede ka po magbigay na parang short background about yourself. Sino nga ba si Dr. Drola Sanchez sa ating mga viewers na nanonood ngayon? Naku, baka bukas pa tayo matapos, Doc. Isang libro no? I'm Dr. Drola Sanchez po, better known as Dr. Lala. I am a practicing aesthetic dermatologist and anti-aging medicine specialist, occupational medicine dito po sa Lipa City, Batangas. Previously po ako nagtrabaho as MHO po sa government hospital. And currently, I'm a medfluencer for different kind of brands. Kasama po dito ang Unilever. And sa mga social medias ko like TikTok, Facebook, Instagram, and currently, YouTube na ko, konti pa naman, wala pang masyadong laman, is medyo umaangat-angat na siya. I am the past president of Philippine College of Occupational Medicine, Batangas. Currently, I'm incoming President of Lipa City Medical Society, a component of PMA. Ako rin po ay nag-aral ng pagpapalipad ng eroplano. Meron po akong Masters in Hospital Administration. Ako rin po ay reservist ng Philippine Air Force. At saka, hindi ko pa lang po natatapos ang aking law school. Ako po ay third year irregular sa Arellano University. Grabe, Doktora. Gusto mong mag-aral na mag-aral, talagang... kung may ibang tao kasi gustong, kung ano namang hobby, ang hobby ko is magbasa, mag-aral. Yung talaga, ewan ko, ever since, hilig akong magdagdag kaalaman. Kasi nabanggit mo kanina na gumagawa ka ng libro everyday, yung parang everyday miracles. Everyday
Purpose of Our Life. Yun yung Oo. libro na ginagawa ko na hindi ko pa rin matapos-tapos. Kasi Oo. feeling ko may kulang pa. May kulang pa. May iniintay pa ako for the ending of the book. Kasi sabi mo mula pagkabata. So parang curious ako, baka pwede mo kaming bigyan, Doc, ng experience mo in childhood that develop who you are right now as a devoted Catholic and as a Marian, a very Marian. Kung sino ka ngayon, Doc? Parang pang maalaala mo kaya yung kwento ko. Okay, sige. Ang mommy ko po ay isang midwife na galing sa pamilya ng mga magsasaka, mga farmers yan. Sila po ay hindi mayaman, sila po ay pamilya ng sabihin natin kasama po sa mga medyo below average. Ang tatay ko Okay. po ay yun ang mayaman. Yung family ng tatay ko from Quezon City ang mayaman, then sila yung nagtagpo yun. Nagkaanak sila na ako yun. Nung pinagbubuntis ako ng nanay ko, may kwento na nakita ng mami ko si St. Jude, nagpakita sa kanila, sa daddy ko at saka sa mami ko. Yun yung medyo kasama sa buka nung Wow. pinagbubuntis pa. And then, sadly, ang mami ko ay kailangan magtrabaho sa ibang bansa kasi hindi siya pwedeng umasa sa daddy dahil may mga kapatid pa siya na kailangan patapusin ng pag-aaral kasi at that time, namatay na yung lolo ko. Ang mamay Pedro namatay na. Kailangan niyang mag-sacrifice na iwanan kaming dalawang magkapatid na maliliit pa nung mga time na yon. At kinalaunan, ito ay nag-cause ng broken family. So, lumaki ako sa broken family na malayo sa magulang, malayo sa mga totoong kamag-anak na nagmamahal. Napagmalupitan kami nung bata kami yung mga tita and tito ko actually mga tita and even our own lola dun sa father side. Ito yung mga batang binubugbog, hinahampas, yun yung kapatid ko. Pero since mabait naman ako, never naman ako napalo. Sa pagtatanggol dun sa kapatid ko, napapasama na rin ako. And every day, nung simula nung bata ako, meron akong kwento about parang guardian angel na kinakausap every day. At nung ako ay first time ko naka-receive ng communion, naalala ko, nag-levitate ako noon nung nakaluhod ako sa first communion. Yun yung unang instance na wow. na naramdaman ko, parang sobrang happy ko na every time magpo-communion ako ng bata ako, parang yun lang doon lang ako kumukuha ng lakas kasi syempre hindi naman alam ng bata kung ano yung broken family, ano ba yung kulang. Yes. Kulang sa amin. Yun nga, nagkahiwala yung parents ko. Since ang lola ko, naalala ko before kami lumipat ng Quezon City kasi kinuha kami ng daddy ko, lola ko yung nagpalaki. Nagpanata ang lola ko sa Our Lady of Lourdes. Yung February to Candelaria, di ba? February ang Lady of Lourdes. Every Sunday, simba kami naka-white. We wear white and then may belt na blue, tapos may medal ng Lourdes. Hindi ko siya natapos kasi eventually kinuha na kami ng dad ko. Pagbalik ko nung nagka-separate ang mami and dad ko, nung high school, balik ako ng Lipa, dun ko tinapos yung Lourdes na panata. Recall ko nung bata ako, parang sa garden namin, hindi ko alam kung imagination ko kasi at that time baka iniisip ng parents ko, ibang mag-isip tong anak ko, bakit masyado mature. Doon sa garden ng lola ko, merong may rosal na bulaklak. Yes, yung rosal, malaki. Yung nabango siya na rosal, favorite ng lola ko, na every time doon sa garden na yon, parang doon ko nakikita si Mama Mary nung mga time na hindi ko pa alam na siya yun Parang nag-uusap kami, nag-aalok siya ng iba't ibang klaseng kulay ng bulaklak. Siyempre ako naman, nung bata, lahat pinili ko na hindi ko naman, up to now, iniisip ko pa rin na kung ano yun. So nawala na yun. Doon nag-start yung kwento. Pagdating ko ng high school, nandito ako sa Lipa, kaming magkapatid, walang magulang. Ang nanay ko ay nasa Saudi, and daddy ko ay nasa Quezon City, may bagong pamilya. Kasama ko lumaki is yung lola ko na sobrang madasalin. Every Saturday, isa siya sa mga nagdo-dawn procession sa Carmel. So nagkaroon ako ng idea about that. Na every Sunday, sisimba kami. Dumating yung times na pagpasko yung 24, yung December 24, yung Eve of Christmas na magsisimba yung pamilya na kami lang dalawa ng mga kapatid ko. Parang ba't wala kaming pamilya? Parang naisip ko na yun, every time na mangyayari yung kalungkutan ko, nagdadasal lang ako. Out of nowhere, maybe siguro dahil kinalakihan ko na siya.
normal life ko nung high school, normal life ako nung college. Although nung college may nagsisimba pa rin ako nung college. Hindi ko na, let's say, naging walang yan. Alam mo, parang attention seeker. Naging attention seeker din ako nung college. Na-office din ako nun sa school ko, sa USP. Sorry naman. Pero, kapalit nung yung pagwala ko, pag hindi ko pag-stay dun sa way na matuwid, hindi naman walang yan, yung matuwid, is every day, nagsisimba ako doon for 30 minutes a day sa UST noon. Every day. So doon lang ulit ako kumuha ng lakas para manumbalik doon sa faith kasi nga nawawala nga ito dahil wala ka nga magulang. Tapos makahiwalay mo pa yung kapatid mo, hindi siya doon pumapasok, mag-isa ka lang dahil yung mga ang cousin ko nasa ibang school, ako lang nasa UST, which is ang pasok namin noon is Tuesday to Saturday, wala naman akong kasama pag Sabado na. Dito ko matatawa, hindi ko talaga gusto mag-medicine. Ang mami ko ang may gusto. Mag-medicine. Ayoko talaga, kaya lang yung nanay ko, parang every time na mag-give up ako, kaya mo yan. Yung times na papasok ako na first time kong hindi magpaskot bago to, nasa mental hospital ako, nasabihin ng nanay ko, kaya mo yan. Or one time, may bata, ito yung kwento ng nakasad din sa book, may bata, third year med school ako, doon ako napamahal. May bata ako nasa ward, yung walang pambayad. May ward kasi medyo nasa foundation ang perpetual noon. Merong bata na may sakit, na may leukemia that time, na every emerge kami as students doon, pinupuntahan ko yung batang yon. Na although very in pain yung bata na yon, yung batang in pain na parang let's say 3 or 4 years old, parang very happy pa rin siya na akapin yung parents niya. Doon ko nakita yung pain na pwede pala tayong mag-suffer in silence. Pwede pala tayo mag-suffer ng nakangiti tayo ng hindi nakikita ng ibang tao. Doon ko nakuha yung strength na yun. Doon sa bata na yun. Ang nakakalungkot is, di ba, lagi akong pumupunta, namatay yung bata na yun. Yung pinuntahan ko yung cancer patient na yun, parang ang lungkot-lungkot ko nung time na yun. Parang sabi ko, doon ko na naisip na kailangan pala ako maging doktor. Kasi paano naman yung mga mahihirap na walang pambayad? Sabi ko, may stethoscope lang ko, may examine ko to, makapanggamot na ako. Doon ako nag-start, doon ako naging magaling. Nung nag-start na yun. Yun na, nagsimula na ako, ginalingan ko na, nakagraduate na ako, nag-board exam ako ng medicine, tapos nagka-family ako, nagka-anak ako, tapos nagka-separate din kami nung dad nung anak ko. Parang syempre ang question mo, Lord, i-invite ko naman, bakit naman kailangan ko pang pagdaanan to? Bakit kailangan ako? Parang ang dami kong question. Sabi ko, simula bata pa ako, naghihirap na ako. Hanggang ngayon ba naman? Nanay na ako, naghihirap pa rin ako. Parang basta laging ganon. Then ikalawa, na-meet ko yung second husband ko nung na-intubate yung lola ko. Di yun na naman. Siyempre, matanda na kasi ako ng time na yon. Sabi ng lola ko, ikaw na lang ang walang asawa. Di in short, nakapag-asawa ko, hindi ko alam na yun na pang-asawa ko nananakit, may problem din. Nagkahiwalay. So, nung time ng galit na talaga ako kay Lord. Galit. Talagang sinasabi ko sa'yo, pupunta ako sa simbahan dito sa amin, sa Perpetual, sa Redemptorist. Magrarant lang ako. Talagang gaganto lang ako. Ano naman pahirap ang ibibigay mo sa akin ngayon. Ganyan. Every day. One time, Friday, nandun yung Sacred Heart. Tapos, parang tinawag lang niya ako. Napanood ako, parang buhay. Alam mo ba, iyak ako talaga ng iyak nung nangyari. Yung time na yun na parang naanting talaga ako na parang, hindi ko alam, parang sorry po sa mga pangbabash ko, pangwawalang ako sa inyo. Parang ganon. Parang 360 degrees yung nangyari na yun na nagbago talaga ako na parang nanumbalik na ako kay Lord. Siyempre, nung time na yun, nanumbalik na ako. Yun yung time din na-meet ko si Tita Nelly Lopez dahil nga syempre may financially unstable ako ng time na yon, kaya hiwalay ko lang ulit dun sa husband ko. Yung sumali ako sa Legion of Mary. Ito pa, matatawa ka kasi hindi pa naman ako hook na hook sa Legion. So, mahal na araw doon, kailangan daw may representative ang Our Lady of Visitation sa Cathedral for recollection. May recollection. Sabi ko, ano pong araw yan, tita? Nako, may mga Martes yan. Mga alauna ng hapon. Sabi ko, sus ko, ang init-init sa katedral. Alauna ng hapon. Anong gagawin ko dyan? Tinawagan ko yung pinsan ko, hindi daw pwede. Di ako na lang. Aatin. Ipasok ako ng simbahan. Actually, alam nito nila
nila, nakwento ko na to kay Father John, kila Monsignor Ruben, may pinapagawa kong painting sa pangyayari na to. Di pasok ako ng katedral, nakaganyan ako, nandun yung pare, nandun yung Holy Eucharist. Nakatulog ako kasi mainit. Nasa unan ako Tapos may ipot ng ibon. Ibon. Tingnan ko. Sabi ko, ano ba yan? Sa dinami-dami ba naman ang maiiputan ako? Pagkita ko, wala nang tao. Wala nang tao sa simbahan. Sabi ko, pambihira. Di man lang ako ginising. Talagang, wala na lang. Pagtingin ko doon sa unahan, di nandun yung Eucharist, merong ilaw akong nakita na sobrang liwanag na unexplainable. Hindi ko alam. Tapos may image ni Christ dito sa kaliwa. Grabe. Kasama yung ilaw na yon, hindi ko na alam kung anong prayer ko, kung anong nangyari, nakaluhod na lang ako. Tapos iyak ako ng time na yon. Hindi ko ma-explain, parang may calling Parang ang sabi ko lang, sige Lord, bahala na po kayo sa akin kung anong magiging mission ko. Gagawin ko na po yan. Parang ang haba, parang 5 or 6 hours akong nakaluhod na hindi sumasakit yung tuhod ko nung time na yon, na nakatingin lang ako na nung una hindi ako nakatingin. Hagulhol talaga ako, iyak talaga ako, parang sobrang masaya ako, na malungkot, na parang unexplainable yung happy thought, na parang kompleto ka. Diba minsan kulang ka dahil sa pagmamahal ng magulang, kulang ka sa guidance. Yung mga kulang na hinahanap mo bilang tao, napunan nun, parang sobra pa nga. Parang sobra pa yung nangyari sa camp na yun. Iyak ako ng iyak. Nagising ako, yung pala natutulog ako, sabi ko, but parang totoo, bakit ako nakatulog? Alam mo, pagkita ko, meron pa rin akong ipot dito sa... Ipot, May ipot pa rin. Tapos yun, hindi ko agad siya sinabi, sinulat ko lang siya, then kinuwento ko na doon sa mga friend ko na priest. And then, parang magagawa na ng encounter regarding that. And after doon ako nag-start ng healing sa mga patient. May mga cases ako ng patient na stroke na kinabukasan gumaling, nakalakad, hindi nagpa-ospital. May marong akong pasyente, may mga bukol na walang pampa-opera after a month na wala. Meron akong hepatitis C na patient na hindi nagagamot, na para siyang AIDS na gumaling. Doon na nag-start. Wow. Oo. Doon nag-start na lahat, na parang hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero parang totally na-drain ako nung mga time na yon. May invite naman sa akin sa BLD, nakasama rin ako. Tapos meron kaming Life in the Spirit seminar, yung LSS. Hindi ko na ma-explain to yung may 3 wish kasi ako Yung gift ng Holy Spirit, weirdo nga ako, ang hiningi ko kasi is gift of interpretation of tongues. Yan ang hiningi ko. And then gift of healing. At saka gift ng parang prophecy, lalim ko, malalim. Actually, so far, lahat yun, nangyari. Kaya lang, ang naging problem is, nagkakasakit ako noon. Hindi ako masyado nang gagamot, sumikat ako dito sa Lipa. Sabi ko, doktor ako talaga, hindi ako faith healer, hindi ako albularyo, nang gagamot ako, nagre-reseta ako. Doon na nag-start yung gift, na alam kong meron. And yan, punta kay Sister Celine. Hindi pala kay Sister Celine muna ako nagpunta. Kay Cardinal Rosales ako nagpunta noon. Kay Lolo Denzi. Sabi ko, Lolo, pwede po ba tanggalin tong gift ko? Ito naman si Lolo Denzi. Alam mo naman yan, si Cardinal Rosales, medyo loko-loko din. Hinawakan yung kamay ko. Sabi ko, Lolo, parang mahina pa rin ako. Kinabukasan nakalakat daw si Cardinal Rosales. Sabi ko naman, ginamit pa ako nito. Pilay siya noong panahon na yun? Para pilay siya. Hindi siya makalakad. Sabi ko noon, baka po pwedeng tanggalin tong gift of healing. Alam mo, sagot niya sa akin, kung sino nagbigay, siya lang makakapagtanggal. Yun. Amen. Di ganun pa rin. Diretso pa din. Nakatawa nga ako, gumaling siya Gumaling siya, nakalakad siya. Si Sister Celine yung nagbigay sa akin ng parang cleansing prayer. Yun yung ginagamit ko noon pag halimbawa may in-need, may patient ako na kailangang halimbawang alam kong walang perang pambayad. Although naman lahat ng patient ko, baka makita namin secret na laging may prayer kasi ako sa mga pasyente ko tuwing nahawakan ko sila. Yun. So parang pinipray over mo sila palagi? Hindi nila alam.
Kasi ano yan eh, magsistethoscope. Ganito gagawin ko, Oo. magsistethoscope ako, ganyan. Gaganto akong ganyan. Stethoscope, tapos gaganyanin ko sila. As in, clinical. Doktor, nagsusulat din ako, may soap notes ako, may Mm. diagnosis ako, may plan ako. Pero these are patients na sometimes hopeless case yung kaso nila na gumaling sila. Wow. Di ko rin at kulang magagalit yung iba diyang mga friends ko, meron na rin ako mga na-convert sa Catholic. So hindi ko na babanggitin kung sino-sino tong mga to na challenge ko through Mama Mary. Like, hindi kunyari, hindi ka magkaanak. At Gusto mo taga-ibang magkaanak. religion. Gusto Oo. mo Oo. magkaanak, anong pwede mong gawin? Sasabihin ko, mag-novena ka kay ganito, tapos lagi mong suot yung scapular mo. Kaya lang, pag nag-ano ka, dapat maging Katoliko ka na rin kasi hindi mo na kailangan ng proof. Correct. Maging Oo. Katoliko pati yung anak nila, bininyagan sa simbahang Katoliko. Kaya sabi ko, siguro ito yung yung mission natin sa buhay. Doon na nag-start. Mm. Doon na nag-start. May mga times na na hindi ko lagi ginagamit. Pag kailangan na lang. Tahimik na nga lang ko, nagulat nga sila ba, si doktora parang sumikat, hindi na sabi ko siguro wala na namang makakaalala nun. Biglang kinontak mo ko, sabi ko, hala, may nakakaalala ba pala? Yun yung Oo. kwento. Napapaloob, some of the notes na napapaloob doon sa libro na ginagawa ko. So parang, kung nangyayari sa akin ito, maybe, meron ding para sa'yo na hindi mo pa alam. Na kailangan mong hingiin kay Lord kung para saan ka. Kasi, minsan at madami tayong naiisip, hindi natin alam kung saan talaga yung way natin para makita kung yung tamang para sa atin. Kasi, pag hindi mo nagawa yung para sa'yo, parang malungkot ka. Malungkot ka, incomplete ka. Hindi ko Tama. pala kailangan ng kumpletong parents para mabuo ako. Hindi ko pala Yes. kailangan. Alam mo yung maraming instances na nakakatuwa rin kasi marami pa rin naman ang naniniwala. And hindi ako yung nagpapagaling. Maybe siguro yung faith ko din. Tsaka kung paano ko i-counsel yung patients. Kaya ako magtatagal may counseling pang kasama ko. Kumustahin ko. Minsan mag-iiyakan pa kami. Anong pwede mong gawin? Hindi yung simpleng pagpunta mo dito. Siguro, nayayamot yung medrep sa'yo, no, doktora, kakahintay. Oo, kaya ngayon ang mga medre pag pupunta sa clinic, syempre may schedule na. Hindi sila basta pupunta unless, baka bukas ko na kayo makita. May mga gano'n. May mga ganong Kasi cases. nag-medrep ako nun eh. Oo, yun. Doon na nagsimula lahat ng simula bata hanggang pagtanda. Start na doon sa bulaklak na naihain sa akin. 3 kulay, yung puti, yung pula, yung asul. Naalala ko nung bata ko. Yung kay St. Jude na Parang nagpakita kay sa akin. Maximilian Kolbe. Parang si Kolbe yun, Doc, Pero bulaklak din yun eh. pero dalawa lang yung kanya eh. Oo, yung white saka yung red. Red lang siya, may blue ako eh. Pero nakita mo ni tsura ni Mama Mary noong time na yun? Can you describe? Siguro nung bata ako naalala ko yung full face. Pero ngayon kasi hindi ko ma-explain yung mukha eh. Hindi ko. Kamukha ba yun sa Carmelite? Oo, parang ganun. Parang yung mukha nun. Oo. Pero iba eh. Mas maganda pa siya doon. Sobrang perfect niya eh. So, pag malungkot kayo, pwede kayong dumaan sa Carmelite. Mag-pray lang kayo doon sa pinagpakitaan, yung lugar kung saan siya nagpakita. Yeah. You can feel the presence there. Depende, siguro kanya-kanya yun. Tapos panata ko yun. Ako yung doktor ng Daughters of St. Paul, our Sacred Missionary Catechist of the Sacred Heart, yung sa St. Benedict, ako din po, tumutulong din ako sa Carmel. Dito rin po sa mga mga school ng major and minor seminary. Yun yung mga tulong-tulong din sa ngayon. And Doktora, yung sabi mo nga yung gift of healing mo, until now meron pa rin. Kaya tanggalin ni Lord eh. Feeling ko meron pa din kasi meron pa rin eh.
Naalala ko sa iyo yung story ni Father Suarez, yung hinawakan lang yung kamay tapos gumaling. Parang may ganyang instances din sa kanya eh. May ganun din. Hindi ko alam kasi, at saka yung kamay ko laging mainit. Hindi lumalamig Oo. ang kamay ko. Lagi siyang mainit. Hindi, wala akong high blood Hindi, wala akong diabetes. Oo. Yung mainit yung kamay, may diabetes, ganyan. Hindi siya lumalamig. Lagi siya mainit. Pero na-experience mo kasi may mga nakausap ko na healing priest like si Father Nelson Osorio. Nakakasira siya ng cellphone. OSJ yan, Father Nelson. Oo, pag ginawa ka na, may times na nasisira yung cellphone. May ganun ba pagkakataon? Kuryente lang. Parating may nakukuryente sa akin. Minsan, parang kuryente. Kuryente, ganun lang. Wala pa naman ako nasirang cellphone. Pero yung kuryente, maraming makakapag-attest dyan dito secretary ko, mga anak ko. Maraming makakapag-attest na may kuryente nga ako. Hindi ko rin napansin yun. Hindi ko lang may sabi nun. Yun lang. Nagulat ako doon sa mga shinare mo, Doktora. I mean, hindi lang pala tukol. First time ko to na shinare para lang malaman ng mga tao yung mga pinagdaanan ko na hindi to kathang isip. Ito ay nakasulat na. Ito yung pinagdaanan ko na gusto kong i-share sa mga tao na gano'n, na pwede ka rin palang maging saint, no? Kahit buhay ka pa. Pwede ka palang maging mabuti. Pero pwede ka palang nasa state of grace kahit buhay ka pa. Kasi yung iba kasi, pwede ka palang tumulong sa tao kahit di ka pa mayaman. May mga ganong instances na kailangan ma-realize sa mga tao na dapat ngayon pa lang, pag nagtatrabaho ka, ang focus mo, para kay Lord yung ginagawa mo. Lahat yun. I-offer mo kay Lord. Para kay Lord lahat. Kay Lord lahat. Through Mary, through Joseph, through Padre Pio. Unexplainable eh. Hindi ko gusto kong malaman ng tao na hindi natin to ginagawa para sa sarili lang natin. Amen. No. We are all chosen. Di ba sabi nila, konti lang daw yung kinukuha pero few are chosen. Pero choice mo yun na maging chosen one. Choice mo yun na piliin yung path na gusto mong maging maayos ka. Maaring lahat naman tayo pinili ni Lord. Hindi naman tayo binuhay ng wala tayong kwenta sa mundo eh. Pero it's up to us para bigyan ng chance si Lord na maging chosen one tayo. Parang ganon. Kasi wala namang perfect. Ang ganda nun, Doktora. And thank you for sharing yung mga experience mo yan. Grabe, sobrang nakaka-inspire at nakaka-bless. Doktora, mapunta naman tayo sa, yun na experience mong himala, yung kwento kay Baby Maria Teresa. So, paano ba nangyari yun, Dok? Sa ating mga viewers na hindi pa aware sa pangyayari na yan. Actually, ikukwento ko na lang siya by reading yung naisulat ko para hindi ako magbabago, pero magsasegue ako ng konti. So, itong post ko was September 15, 2016. This is a miracle through the intercession of Saint Teresa of Calcutta. Kasi hindi pa siya saint ng time na yun. Pero like 3 to 5 days pa lang bago siya ma-canonize as saint. Hindi pa siya santo noon. Actually, na-submit kami nito, sinabit namin to sa Vatican itong kwento na to, para ma-authenticate. Hindi ko lang alam, hindi pa ako pinabalikan. Sinabit namin to. Ni Archbishop, Archbishop Garcera? Hindi. Si Archbishop, yung may dimple. Si Arguelles. Oo, si Bishop, yan. Siya kasi ang nagbinyag kay Bibi Maria. Ayan. Siya nagbinyag kay Bibi Maria Teresa. Okay. So, this is the story of Baby Maria Teresa. Yon. Isa po akong doktor sa pampublikong ospital dito sa atin sa Batangas. Ako po ay isang doktor na laging pagod sa duty, like 48 hours straight ang duty ko kasi ganun po talaga dito dahil sa kakulangan sa mga doktor. Hindi straight kami ng duty. So, yung 48 hours na yun, maswerte kong makakatulog ka ng 2 hanggang 3 oras. So, walang normal na oras ng pagkain, kakunti lang tulog, malayong biyahe papunta sa ospital kasi from Lipa City to Lubo, it will take 1 hour, 30 minutes to 45 minutes to 2 hours. So, sa sobrang dami po ng pasyente at kadalasan po ay ako lang yung nag-isa na doktor sa buong ospital. Ako yung emergency room, ward management,
minor surgical, ako rin po yung nagpapaanak, tumitingin sa madaming pasyente sa outpatient department at kung ikaw ay naka-confine, ako rin po yung nag-check sa ward. So in short, Wonder Woman ka ng ospital. Yan. So nalulungkot ako dahil nagkakasakit na ako sa trabaho. Yung katulad ng sinabi ko a while ago na nagkaroon ako ng transient ischemic attack twice dahil sa sobrang pagod. Pero alam mo, napakasaya ko kasi kahit pagod ako, nakakatulong ako sa aking mga kababayan, lalo na doon sa mga mahihirap. Ito talaga yung love ko, yung mga mahihirap. Ngunit nung araw na nasaksihan ko ang isang milagro, ang pag-quit sa trabaho bilang doktor sa gobyerno ay nawala na. Naiyak ako ng umaga at galing kasi ako ng 48 hours na duty. Nakapag-post na ako sa Facebook page ko na pawang sumusuko na ako around 5:40 a.m. yun. Kinakatok ako ng nurse sa aking kwarto at merong dumating na manganganak. Ang sabi ko sa aking nurse, sige, susunod na ako. Tugon ng aking nurse, doktora, ngayon na po kasi fully na po yung patient. Pag sinabing fully, ibig sabihin na lalabas na yung baby. Yeah. Kanina pa pong nagpupumilit na mga anak sa bahay, 2:00 pa daw po ng hapon. 2 p.m. pa yung nanay, si Priscilla, and then dinala nila sa ospital, 5:40 a.m. na. So, matagal na nagle-labor. Sabi ko naman, bakit dinala dito? Sabi ng nurse doktora, ang problema natin, breech presentation suhi. Balikat po yung nakalabas. Balikat. So, tumakbo ko sa delivery room. Umiyak na ako, tulo na talaga yung luha ko, no? Naalala ko. At sinabi ko sa aking sarili, Lord, pagod na ako. Wala pa akong pahinga kahit saglit. Kabag na yung tiyan ko dahil hindi na ako nakapaghapunan sa dami ng pasyente. Tapos nakita ko yung patient, 20 years old, yung babae, post-term 42 weeks kasi ang normal natin is 37, 38, Yes. 39. So 40 weeks, no? 42 weeks post-term na yon. So nakaputok na yung panubigan at nakadumi na yung bata sa loob ng tiyan. Ang FHT or yung tinatawag na fetal heart tone ng bata ay mababa na. So, tinatawagin ko yung happy ko at that time, sabi sa akin ng happy ko, ng chief of hospital, ilipat daw sa Batangas Medical Center. Sabi ko, doktora, malabo na po. Baka po dumiretso ng lumabas ang bata. Yung presenting part po ay puwet at hindi balikat. Puwet pala. So, pinatawag ako sa OB. Siyempre, wala namang kaming mga doktor doon. Ako lang. Pero ang sabi ng OB, doktora, malayo pa ako. Hindi na ako aabot. Yun ang sabi ng OB. Umiri yung patient, kaya pinilit ko na siyang paanakin. Habang pinapaanak ko ang pasyente, na ilabas ko yung puwet. Kaya lang problema ko, malaking bata. Isa kong hinila yung kanyang paa at hita. Nakita kong patay na yung bata. As in patay. Kaya pinilit kong ilabas yung bata. Hanggang sa mailabas ko yung ulo niya na cord coil. So may nakapulikat pa na cord. Na habang hawak ko yung baby na maputing-maputi, walang tibok ang puso at hindi humihinga, sinabi ko sa ina na, Mrs., patay na yung anak mo. So at that time, naisip ko, kailangan ko na lang ilabas yung bata. No? I-deliver na lang kasi patay na. Tapos sabi ko, pinasabi ko din dun sa lola na naghihintay sa labas na patay na po yung bata. So mahaba na kasi yung labor mo, post-term ka pa, nakadumi pa yung baby sa loob ng tiyan, at halos wala ka ng panubigan. Pinanak ko pa natin ng bridge at 3.1 kilos yung bata ang timbang, kaya nahirapan ka. So patuloy ang aking pag-iyak, nagdarasal ako kay Mother Teresa sa aking panalangin kasi bakit pumasok si Mother Teresa? Simula bata ako, idol ko na si Mother Teresa. Sa works of mercy niya, super idol ko na siya. Mother Teresa, matagal na ako nagdadasal sa'yo. Pag hindi nabuhay yung bata na to, talagang magre-resign na po ako. Parang ganun pa ako. May bata pa. Dahil hindi ko na po kayang gampanan ng lahat ng trabaho sa ospital na to. So sa loob ng 10 minutes, nag-suction ako, nag-oxygen, nag-CPR. Hanggang 15 minutes, wala pa rin nangyayari. Nakikita niyo po yung sa video. Kung mabuhay man ang baby na to, abnormal na siya. More than 15 minutes na hindi pa rin nare-revive. Ang sabi ng nurse, doktora, tama na po, wala na mo talaga yung baby. Ako habang nalulungkot, naiyak, patuloy na nagdadasal, inirecord ko lahat ng nakita ko para maging palatandaan na hindi ko na kaya maging doktor sa mga taga doon. Unti-unti humingang baby. Nagmulat ang kanyang mga mata, umiyak at dumiretso na nabuhay. Sinambit ko ang pangalan ni Mother Teresa and
sa mahal na ina, sa Most Sacred Heart of Jesus, isang milagro ang sagot ko sa aking hinangiin at katanungan. Ano, nabuhay yung baby, kinausap ko yung ina ng bata at lola na nagdadasal din. No? Nabuhay yung baby, tinawag ko si Mother Teresa na milagro nangyari. Umiyak ang mag-ina, kaya yung baby pinangalanan na Maria Teresa. Scorpio Jane, nililiver ang presenting part ay puwet, paa, tapos minanipulit ko na lang yung balikat para nililiver ko. Jane, what is zero? Nanangalak sa pinilit mga anak sa bahay, baka magamit lang tayo. Hindi na dito huli na. Ano, 42 years, hindi na siguro yung mahaba eh. Ito na, ang bigat na tayo, ready na yung gamit. Mother Teresa, ang galing nyo talaga. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Mabubuhay ito, mabubuhay. Mabubuhay. Yay, gising na oh. Baby. 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 Baby, nga na ikaw. Oo. Tikat lang ako. Baby, nga ikaw. Dito lang natin pwede lagyan ng tali yung paa. So, yung time na yon na on the verge of quitting na ako, may miracle pa rin nangyari kahit pasaway ako, kahit nagrarant ako. Pero ang nasa puso ko, kailangan mabuhay yung baby kasi kung malalaman mo yung kwento nung nanay, nabuntis lang pala siya. Tapos yung nakabuntis sa kanya, gustong ipalaglag yung baby. Ayaw talaga. Kaya siya umuwi from Lugo. Bumalik siya ng Lugo. Grabe, oo. Since walang pera yung nanay, no, nagpumilit mga anak na dapat CS yun eh. Yun, tas ako nga yung doktor dong naka-duty nung time na yun. So yun yung na-witness ko. Nakakagulat pa, doktora, hindi ka OB eh, di ba? Sabi mo, occupational medicine. Oo. Actually, kami lahat halos naman sa government hospital. Hindi naman sa pagmamayang, lahat magagaling yan pag nasa government. Kasi lahat kayang gawin yan eh. Ang problema is kulang kami. Kulang ang mga doktor, kaya napapagod. Yun nga, kaway-kaway sa government, sana po makapagpunta tayo ng additional doctors para po mas mapangalagaan po natin yung mga pasyente natin, lalo na yung mga nangangailangan. At yun nga, sabi mo, Doc, na talagang miracle yung nangyari na yun dahil ikaw mismo na witness mo, talagang wala nang pag-asa na talagang ma-revive yung bata. Kasi wala eh. Parang imposible. Tapos nung time na yon na na-revive ko yung bata, nakapag-ambikat pa ako. Hindi ako marunong nun yung mga pediatrician ang gumagawa nun. Yung magsiswero ka sa puso. Yes. Parang galing ko. Naswerohan ko nga siya. Nagulat nga ako eh. Tapos binalian ko yung bata. Binalian ko kasi nga hindi ko nailabas yung leg, yung hip. Kasi mataba, binali ko, crack, pinarap ko talaga. Ang nakaka-ano rin dun is, after 1 week na nag-follow up yung sila, tinanong ko nga kung na nagpunta na sa pedyo, sabi ng pediatrician, hindi pa daw pumupunta sa kanila. Ang sabi naman sa akin ng nanay, doktora biglang gumaling na yun nung nag-grounds ka ng umaga. Nag-grounds kasi ako ng morning chinek ko bago ko umalis para mag-out. Grabe. Oo. So, walang sign ng any pilay? Wala. At tas bago ko pa to i-post, hindi ko siya ipopost eh. Nagtanong muna ako sa mga specialist kong friends, mga pediatrician, intensivist, kung ano ba yung nangyari, kung pwede bang mangyari talaga yon.
Sabi nila, Mm. imposible naman yan, na magno-normal yung bata. Hintayin na lang natin lumaki. Baka abnormal yung bata. Tapos ang kagandahan nun, siyempre alam mo naman sa probinsya, di ba, chismisan doon. Tapos, Mm. yung pagkakangyari kay Baby Maria Teresa, nag-create ng commotion doon sa community na yon, na sumisimba na sila, na hindi sila nagchichismisan na. Kasi, yung time na yon si Archbishop Arguelles yung binyag kay Baby Maria Teresa. So, yung chapel na Mm. nandun, may misa na. Eh, hindi ko lang alam ngayon. Pero nag-create ng idea yung mga tao na about faith. Marami ang natulungan yung bata na yun doon sa community nila para manumbalik yung faith kay Lord. Wow. Na-witness mo yun na parang nag-turn back to life yung si Baby Maria Teresa. Anong pakiramdam mo nun, Doc? Yun, sobrang happy din. Tapos, parang nawala lang itong pagod ko. Unexplainable happiness eh. Hindi ko mapaliwanag. Parang nakakaiyak din eh. Parang, siguro, kung nandun si Lord sa kung binatukan na ako, kung wala ka nang ginawa ko, di magreklamo eh. Hintay ka lang. Alam mo yun, yung typical na tao na mareklamo, yung mareklamo. Pero, siguro dahil nga, hindi ko naman si Lord challenge na buhayin yun. Hindi ko siya challenge. Ang nasa puso't isip ko ng time yun, sana mabuhay yung baby. Buhayin niyo po, Lord. Kasi kawawa naman yung nanay. Kasi inilaban pala ng nanay yung bata na yun eh. Na mabuhay eh. Ang gandahan nun, nagkabalikan. Nagpakasal. At may kapatid ng isa. Oh. Wow. Doon ko nakikita, Doc, na experience ko na yun. Pag si Lord gumawa ng miracle, may purpose talaga eh. Hindi lang para siya eh, no? Bimilagro lang. Purpose eh. Parang isang magandang ginawa mo, parang domino effect. Dire-diretso na yung kabutihan na yan. Isang domino effect. Kaya kung ano man ang mangyari in between doon sa domino effect na yun, may humadlang at pumigil doon sa goodness na yon, kaya ni Lord ibalik yun anytime. So dapat talagang wag mong kayanin lahat eh. Wag mong kayanin lahat. Meron tayong Diyos talaga na nakatingin. Pero hindi pwedeng faith lang. Kailangan may ginagawa ka rin. Kailangan gumagawa ka rin ng kabutihan. Kailangan, totoong hindi ka mabait. May bait. In term ng mga Batanggenyo, hindi mabait. Kailangan may bait. That's totally different. Kailangan may bait ka na tao na to propagate na ganda na, no? Kumbaga parang ka mag-isa. Nandito ako, parang pinadala ko ni Lord para sa'yo, tumulong sa'yo, parang ganon. Yun ang parang ko na, mission ko sa buhay, na yun yung, para ma-feel nila that they are loved. Yan. Alam mo, si Mother Teresa, gusto niya yun. Gusto niya yung mga ganon. Pero, personally ba, na-meet mo na siya? Na-meet mo ba siya ever nung lifetime niya? Actually, sa TV lang eh. Ang nakita ko lang nung college ako si Pope John Paul II eh. Pero, World Youth Day nun eh. Pero si Mother Teresa never kong na-meet eh. Pero ang ganda ng kwento niya eh. Ang ganda ng yung works of mercy ni Mother Teresa eh. Yeah. Ganda ng kwento. Nung simula nung nakilala mo siya, Doc, talagang humingi ka na sa kanya ng tulong, intercession, bukod doon sa pangyayari na yun na with Baby Kasi Maria Teresa. Bata pa ako, hindi ko naman alam na saint siya. Na parang na lang ako at ko lang dun sa kung paano siya magmahal sa tao. Na napahiwalay siya sa nanay niya, sa kapatid niya because of helping mga tao. Yes. Parang feel ko na parang gusto ko maging ganun. Gusto kong inspiration ko siya. Gusto ko maging ganun. Tapos favorite saint pa niya si Saint Teresa of the Child Jesus na paborito ko din. Kumbaga, gusto ko maging ganun eh. Kung kaya niya, kaya ko din. Kung tutuusin pa nga si Mother Teresa, mahirap siya nun. Nasa slum siya nun. Pero imagine mo si Lord nakapag-create, na bigyan siya talaga ng pantulong. So talagang wag talagang mag-worry pagka alam mo na mabuti yung mabuti yung hinihiling mo, ibibigay sa'yo. Pero kahit mabuting hinihiling mo, tapos hindi para sa'yo, may mas magandang ibibigay sa'yo. Yun ang kailangan talagang itatak natin sa utak natin ngayon. Kasi tayo mapamilit ang tao. Gusto ng tao, ito gusto ko. Meron pa palang mas magandang nakalaan for you. Parang ganun. Amen.
And currently, Doktora, kamusta si Baby Maria Teresa? Yun, hindi ko siyang nakita through video 2 years ago. Naka-upload na yun eh. Yung greeting sa akin, hindi ko lang maalala. Baka ipipin ko sa Facebook page ko. Yung greeting ni Baby Maria Teresa. Na parang, hello Ninang. Ang laki na niya. Ang ganda pati. Saka matalino. Ano reaction niya yung nangyari sa kanya, Dok? Actually, hindi pa niya siguro totally alam yun. Kasi masyadong bata pa siya. Pero most likely, sinasabi na rin ng parents, ng mami niya, yun nangyari. Kasi dun sa huling greeting niya sa akin, very thankful siya sa akin eh. Nagpapasalamat siya eh. Yung bata. Pero nung time niya, mga 6 years old lang siya nun. So, hindi ko alam ngayon, baka kukontakin ko ulit sila. Kasi nga, nag-7th birthday. Hindi naman ako in-invite sa 7th birthday. Pero, naging private na yung family nila. So, ayaw na nila na parang magagambala pa yung bata. So, hindi na sila masyadong lumalabas sa social media ngayon regarding that kasi parang gusto nila lumaking tahimik yung bata. Pero curious ako, Doc, nung during that time ba ay alam mo na may gift of healing ka na, no? Meron ako, alam ko na, pero parang naisang tabi ko na yun eh. Nung time na yun kasi nga, pagod na ako. Hindi ko naman naisip na mangyayari yun eh. Kasi buhay yun eh, patay yun eh. Si Lord lang ang kami, kakaya naman bumuhay eh. Hindi tayo. Hindi tayo. Pero marami na akong na-witness na cases and rin stories na through prayer talaga na nabubuhay yung baby. So isa ko sa mga yon. Kasi medically, it's unexplainable medically. Medically unexplainable yung nangyari kay Baby Maria Teresa. Yung mawalan ka lang ng oxygen, di ba, sa brain, talagang gulay ka nun. Saka abnormal ka, hindi ka lalaki ng maayos. Kaya talagang milagro yung nangyari. So, after nung pangyayari na yun, Doc, ano yung nagbago sa buhay mo? Ano yung naging impact nito sa buhay mo, Doktora? Nagkaroon lang ako ng awareness. Nag-create ako ng sarili kong motto eh. Nasa Facebook ko yun, yung motto ko na yung pray faithfully because help always comes when you need it the most. Every day is a miracle from God. So, nasa sayo yun eh. Lahat naman miracle eh. The moment that you wake up in the morning, nakakakain ka pa, nakapag-birthday ka, minsan nakakalimutan na natin yung mga gift na nabigay sa atin. Dapat we should be thankful for that. At kung meron mang malungkot na nangyayari sa buhay mo, yung may mga, let's say, mga kamalasan, kapalpakan, pagbagsak na negosyo, let's say, na nangyayari sa'yo. Actually, i-treat mo pa rin yun as a good sign na may mas magandang ibibigay pa sa'yo. Just hang on and keep your faith. Yun ang pinaka-ano ko ngayon, motto sa buhay. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch at marami pa tayong mga katulad nitong mga design. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Bukod kay Mother Teresa, kanino ka pa ba devoted na saint? Kay Our Lady of Manawag, Our Lady of Lindogo. Yun yung mga napuntahan ko na talagang hindi pa pumali eh. Hindi pa pumapali eh. St. Joseph, yan. Si Padre Pio, yung mga Latter-day Saints, St. Michael the Archangel for protection, naniniwala ako doon. Mary's Legion of Angels, naniniwala din ako. So, actually, lahat naman eh. Minsan nga, pagka meron akong yung gustong makuha na hindi ko agad nakuha, lahat ng santong makikilala ko, tinatawag ko. Grabe. Lahat talaga, nagturo sa akin yung friend ko si Sister Carol, si St. Benedict. Benedictine siya eh.
Pag may ano ka Dyan na lang, sa Lipa. pinagtong ulan. Oo. Sabi niya, pag may kailangan ka ha, ganun na lang gawin mo. Tsaka yung sa souls pati yung souls in the purgatory, malaking prayer din yun na talagang Yes. Malakas ang dasal nila. malakas. Malakas sila. Malakas. Nagkakatotoo din yung naging ako sa kanila. Yung souls in the purgatory, meron yung prayer na talagang, share ko yung yan. Tingnan ko kung Sure, dala Doc. ko. Palagi ko dala yun eh. Ito siya, nabili ko. Yung Novena sa Four Souls ng Purgatory. Ito, yung ganting siya. Sira-sira na siya yun. Yan. So, fan din ako ng mga Souls in the Purgatory. Lagi ako nagpapamisa para sa kanila. Yan. May mga listahan pa nga ako ng mga, pangalan. Mga pangalan ng mga kailangang ipagdasal. So, maganda rin po to. Yan. So, sabi Thank nila, you sa pag-share, Doc. sabi nila na ang mga kaluluwa daw na nakatawid through your help will never forget sa tulong. Yes. And forever kanilang ipagdadasal. Pagdadasal. Meron ka bang na-encounter na souls sa experience mo? Meron din na humihingi ng prayer. Ito yung halimbawa ay magdadasal ka ng mga patay tapos biglang papasok lahat yung pangalan nila sa utak mo. Humingi sila ng prayer. Tapos recently meron po akong hindi ko ipopromote yung ito po Sure, is Doc. prayer po for canonization of Venerable Chofino. Yes. Oo. Isa yan sa hiningan ko din yan. So ito, tapos yan nakakuha ka ng relic, nabigyan ako ng mga madre. Si Bishop Versosa rin, si Obiar, yan yung mga kailangan yan. So, ito, isa rin siya. Punta po kayo doon. Ito po isa sa Cebu. Yan. Yes. Kung pupunta kayo sa Our Lady of Lindogon, daan na rin po kayo. Daan na rin po kayo dito. Yung sa Karkar Lechon, yung lechon ang alam eh. Ito po, hindi nawawala sa wallet ko siya. At saka yung sa Legion of Mary ko. Ito nawawala. Lagi ko itong dala. Katina yan. Katina Legiones. Yan yung mga basic, tsaka mga relic, tapos may mga holy water ako. Sa bag, may rosary. Exercise oil. Syempre, salt. Wala naman ako salt, lang naman. Pero pag nagta-travel ako sa iba, may salt. Tapos meron ako talagang holy water. Doktora, sa mga, di ba yun, na-experience mo na miracle na yan, ano masasabi mo mga skeptic? May mga na-encounter ka pang ganun na naging skeptic tungkol dyan? So far naman wala. Merong mga nagko-comment, pero I respect them, no? Hindi naman natin kasi pwedeng ipilit sa kanila yung faith mo na pareho. Pero so far wala ako nakitang nagde-negative vibe sa At kung meron man, inaaway na yung mga fans ko dun sa ilalim. Ewan ko. So far wala pa naman po. Wala. Ano masasabi mo, Doc, I'm sure sa mga ibang anti-Catholic na parang sinasamba natin yung mga santo ng Katoliko or si Mama Mary? Once and for all, sabihin ko sa inyo, hindi namin sinasamba ang mga santo, ang mga imahe na nakikita nyo. Kung kayo po'y mag-aaral, way back Romans, before Christ pa, meron silang mga maliliit na figures ng mga mahal nila sa buhay. Sa Romans. Na let's say, yung tatay pupunta sa war, meron siyang figurine ng asawa at ng anak. These are just to remind us kung sino sila. Pero hindi tayo sumasamba per se doon sa imahe. Yun ay pagpapaalaala lang sa atin. And si Maria, hindi ko din sinasamba si Maria kasi hindi naman si Maria Lord, hindi sa Diyos. Si Maria ay kailangan pa rin nating irespeto. Parang nanay. Kung at the foot of the cross, kay St. John of Cross, naalala nyo, sinabi ni Jesus doon, ito ang iyong ina, ito ang iyong anak. So, bilang si Maria, bilang ina ni Jesus na alam naman natin si Mary, ang ina ni Jesus, lumalapit tayo sa kanya through her intercession na tulungan tayo na mapalapit. Kasi, let's say ako, may regalo kay Lord. Nagbigay ako ng let's say may regalo ko sa kanya ng mga chocolate, ice cream, ganyan. Walang design. Ibibigay mo kay Maria, diba?
Ang gagawin ni Maria, lalagyan niya ng palamuti, pagagandahin niya, na pag binigay niya sa anak niya, hindi niya matatanggihan. Salita pa lang ni Maria, nakikinig na si Jesus. So, through her, malaki ang maitutulong. So, merong prayer si Mother Teresa na itinuro ko na sa mga legionary ko. Mary, Mother of Jesus, please be a mother to me now. 3 beses mong uulitin. Pag malungkot ka, masaya ka, in danger ka, galit ka, or meron kang kaaway, merong mga negative na tao sa'yo, pwede mong Mary, Mother, Jesus, please be a mother to, let's say, kung ano mang pangalan yan, Noel now. 3 times mong sasabihin, talagang kung naniniwala ka, ramdam na ramdam mo yung tulong na inaabot niya. Yun, hanggang ngayon, di nagawa ko pa din yun. And, kung marami nang babasa Katoliko, maraming galit, yes, let's say, mga ganyan, respect us because nire-respeto rin namin kayo. Yes. Kumbaga, wala kaming masamang sinasabi. Respect us. This is our faith. Ito kami. But we also respect. Yun yung misconception na makikipag-battle talaga. Yung pala, gusto ko lang ipaliwanag na we do not samba-samba na idols. Kasi ayaw nga ni Lord yun eh. Diba? So first commandment pa lang, you shall adore me alone and love me above all. Wala eh, si Lord parang picture lang, ano lang siya. Kung makikita mo nga ito, meron akong mga ano dito sa clinic na pag nakita mo, may Prince of Peace ako dito sa clinic na nandito siya yung din drawing ng bata. Naalala mo? Prince of Peace. Yes. Oo. Nakita niya. Kay Akyard, meron ako. Yun, nasa clinic ko na every time bago ko mag-start mag-clinic, nagpe-pray mo na. Walang paliyan. And Doc, ano masasabi mo sa faith versus science? Parang nagko-contradict daw yung dalawang yan. Ako is science person talaga ako. Because I'm in medicine and licensed medical practitioner. But there are just some cases na hindi kayang explain ng science. So, sometimes they may contradict. Kasi mga tao, lagi nagmamagaling. But come to think of it, di naman tayo Diyos eh. Hindi naman na natin kayang aralin lahat yan. Ilang percent lang naman ng brain natin nagpa-function. Hindi naman 100% fully nagpa-function ng brain ng isang tao. Totoo yun. Ilang percent lang ba ng brain ang gumagana sa atin ngayon? So, see, if they find it contradicting, sa akin, magkaiba yun. Pero, science, hindi nila kayang i-explain si Lord. But si Lord kaya explain ng science. Laging there's a reason behind the questions na tinatawag ng science. I respect science din. Pero there's boundaries pa din na hindi kayang itap ng human mind and thinking. So, it depends pa rin sa faith. Kasi mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo talaga. Katulad ng ginagawa mo, i-share mo kanina, Doc, na pinipray over mo na hindi nila alam yung mga pasyente. Wala namang papacheck up tuloy sa akin ngayon kasi alam na nila yung secret ko. Grabe nga yun, di ba? I mean, meron pa pala talaga ganun na mga doktor na pinapractice yung faith. Marami kami. Meron din akong friends from Islam na they still continue their faith. Meron din akong mga Jewish na friends na they continue their faith. Meron akong mga INC na friends, they continue their faith. So marami talaga, karamihan ng mga doktor are people of faith. And naniniwala sa miracle, di ba? Yes. Marami. Amen. Marami. May mga doctors na dito na mag-asawa sila, may cancer sila pareho. They asked through the intercession of Padre Pio, pareho kasi silang miraculously gumaling. Parang yan yung na-feature sa GMA. And even yung isang basketball player, di ba, stage 3 na siya ng cancer niya. Elita Noria. Yeah, it's unexplainable by science. How do you explain that? Hindi mo kaya ipaliwanag. It's a miracle talaga. Even science cannot explain this kung paano sila gumaling. As in like zero cancer-free. Walang ma-detect ni isang cancer cell. Si Lord lang yun siya ang giver, di ba? Siya lahat. Siya ang giver, siya rin ang taker. Siya ang alpha, siya ang omega. So, di natin pwedeng yun eh. Sino ba naman lang tayo? Tayo naman yung mga maliliit na kung ano mang. Pero love tayo ni Lord. Meron tayong chance
na makapunta ng heaven. And it's our choice kung gagawin natin. Sino si Mama Mary sa buhay mo? I consider Mama Mary as my mother talaga. Kasi nga, since wala yung nanay ko, nasa Saudi siya at that time, ang hirap din kasi ng magulang, lalo ang ina lumayo sa anak. Pero yung mami ko, Marian din. Parang she prays to Mama Mary. Ipagdasal kami. Nanay na siya, nagdadasal pa siya kay Maria. And then ako rin, nagdadasal din kay Maria. So we meet halfway. I consider her as the mother of Christ, our Lord, and our mother also. As in si Maria is, hindi ko na talaga kayang tanggalin. Kasama ko na siya. Hindi siya pwedeng mawala sa bahay. Paano mo dinidil yung mga, kasi sa medicine may mga sinasabing ethical, unethical pagdating sa Catholic faith? So, ano naman, like yung ethical, unethical, it depends pa rin sa'yo kung ano yung preference mo. Like me, I do not accept abortion. So, may mga doctors na hindi ako fan of abortion. For me, it's unethical. So, it depends on your practice kasi as a doctor, talagang ang main goal ng doctor is to save lives. So, hindi ko lang alam with other doctors, pero karamihan sa amin are ethical naman with the issue of saving lives talaga. Paano mo hinahandle yung patient mo pagdating sa mga faith nila? Usually naman, patients came in sa clinic na magpapacheck up lang naman talaga. And minsan ramdam ko rin naman pag malungkot or doon ako magsa-start ng conversation. Depende kung pero marami rin akong friends na patient na hindi Catholic pero they are man of faith. Kumbaga parang nabubuhay sila yung mabuti. So, hindi lang naman ang Katoliko ang masasalba pagdating ng araw. It's ikaw mismo kung naging mabuti ka ba, nakatulong ka ba, nagawa mo ba yung mission mo. Hindi naman porket hindi mo nasunod yung 10 Commandments, sa hell ka na pupunta. So, meron kasi tayong sacrament na pwede tayong maghingi ng pardon, confession, for our sins. So, depende sa iyo. Basta kailangan, naging may bait ka at naging mabait ka at naging mapagmahal ka. Yan lang naman ang main goal natin, maging mapagmahal tayo. And Doc, ano ma-advise mo sa mga viewers ngayon na medyo dumadaan sa matinding problema and hindi na naniniwala sa Diyos? So, sa mga tao na may matinding pinagdadaanan or kung wala ka pang matinding pagdadaanan at pagdadaanan mo pa lang, lalo't na hindi naniniwala sa Diyos, siguro mas maganda hanapin muna nila yung sarili nila or they go to a place na tahimik. And kahit hindi ka naman magdasal silence itself can help you with your heart or your soul, your body. And pag nakarating ka doon sa trance na yun, sa state of trance na yun na may kulang, maybe there's lacking, baka may kulang, baka si Lord yung kulang sa buhay mo. Pero hindi natin pwedeng i-invite sa mga tao, ito yung paniniwala natin. So we still have to respect them. Pero ganun yung ginagawa ko sa mga tao. I ask them to go to a quiet place, magandang lugar, makakita ng dreams, walang ingay, walang cellphone, and everything. Tahimik ka lang, find your peace there. At doon, right then and there, marirealize mo may kulang ka. And maybe, si Lord yung kulang sa buhay. Sa mga kabataan ngayon, Doktora, ano pwede mo masabi sa kanila? Pinagalitan yung kabataan? Huwag masyadong hindi. Huwag masyado pong kung may mga magulang din po nakikinig. Social media can be good and can be bad at most times. Turuan natin yung ating mga anak na i-limit yung time with social media, with the internet. Kasi hindi rin po nakakabuti ang sobrang maraming tinuturo sa internet. Some of it, like kung may sakit, nag-google, hindi naman yun. So, ang paggagamot is through clinical pa din. So, para sa mga kabataan ngayon na nakikinig sa akin at alam ko na meron kayo mga wish at gustong marating sa buhay, if you want to do that, dapat keep your faith, stay focused, magkaroon kayo ng time management, which is very important sa mga bata. Magpaaraw naman kayo kahit 30 minutes a day. Inom kayo ng 6 hanggang 8 pasong tubig sa maghapon. Huwag puro fast food. Do a little exercise. Okay? Kumain ng tama. Magdasal, mag-exercise. At kailangan maging magalang. Hindi lang sa mga magulang, kundi sa mga nakakatanda sa inyo. Learn to respect them. Pero dapat
mauna irespeto mo muna yung sarili mo bago mo irespeto ng iba. Kailangan magmahal ka muna ng sarili mo para mas makapagmahal ka ng iba. For Ganda sure nun. ako, makakarating ka sa patutunguhan mo at yung gusto mong goal sa buhay. Kasi kung ako nga na 30 years old plus nakuha kong yung gusto kong bisan maging doktor, maging piloto, maging Wow. abogado, maging master, maging kung ano-ano man. Grabe. Kaya mong gawin yun at any age, pero ang swerte nyo kasi bata pa kayo, nasimulan nyo na. You have a lot of time in your hands, but who knows? Mabilis ang buhay, hindi natin masabi. So, might as well do good every day, lahat ng kaya mong gawin. Pwede tayong magalit, pwede tayong magkamali, but we should stand up on our own. At sa mga magulang, huwag niyo pong ibigay lahat sa anak, lahat ang gusto. Kailangan mahirapan ng mga bata. O, kasi karamihan ng mga magulang, kasi nung bata ako, ganito naramdaman ko. Kaya ka maging magaling na magulang is because of the sufferings that you have. Yung mga bata, hayaan niyo po sila na maranasan yung mga sufferings na dapat nilang maranasan. Kailangan matuto sila sa sarili nilang paang tumayo. At kung hindi nila kaya, that's the time na tutulungan niyo sila to guide. Parents are only there to guide their children. At nakikita ng mga bata sa mga magulang yung kanilang ginagawa. So let us be good parents sa ating mga anak. Hindi dapat natin sila iwas sa hirap and suffering kasi yan yung mag-mold at magtuturo sa kanila. Very important ang suffering. Naging magaling ka because of that eh. Naging magaling ka dahil pinalo ka ng magulang mo, dahil makulit ka nung bata ka. Ngayon, mga bata, masabihan mo lang. Lalo sila nagiging marunong eh. Before, walang stress, walang depression. Ngayon, mas naiinas because of too much internet, too much on their brain. At mga bata, kung matutulog, tanggalin yung mga gadget away sa bed. Kailangan wala sa bed para makakatulog ka. Amen. And Doc, curious pala ako, paano yung prayer time mo? Kasi sa sobrang busy mo, paano yung prayer? Prayer time is anytime. Walang oras. Gising ko, kumakain ako, may patient ako, kung ano man. Ito, baka hindi nyo alam na silence is also prayer. Listening to worship songs is also prayer. Any time of the day. Galing nga ni Lord eh. Anytime, pwede mo tawagin, pwede ka mag-message. Pero, huwag mo isipin minsan kasi na hindi ka napapakinggan. Maybe there's something kulang, there's something wrong. Pag hindi ka napapakinggan. Imposible hindi ka napapakinggan ni Lord. For sure, napapakinggan ka niya. Kailangan lang maging mabuting tao ka. And maybe last question, Doktora, bakit mo mahal pagiging Katoliko mo? Kaya ako mahal ang pagiging Katoliko kasi itong buhay ko. Yun lang. This is what keeps me alive to love. It's my being Katoliko. Amen. Ang ganda nun. And Doktora, baka meron ka gustong i-promote sa ating mga viewers na nakikinig, saan kanila pwedeng masubaybayan? And kung gusto niyo pong subaybayan si Dr. Lala, pero mostly po yung aking content sa Facebook page ko are more on health and medyo katatawanan para hindi kayo laging malungkot. Follow me on my social medias, Dr. Lala Sanchez on Facebook, Drola Sanchez on Facebook, Dr. Lala Sanchez on YouTube, on TikTok, Dr._Lala, and magpa-500K na po ako sa Facebook ko. So, thank you for 500,000 followers. And then, on my Instagram, Dr. Lala Sanchez, meron na rin po akong few 116K na followers. So, follow niyo lang po si Dr. Lala. And kung any concerns about medical at gusto magpa-check up, you may message us at the Drola Clinic. Salamat din po, Doktora, sa oras mo. Baka any last words sa ating mga viewers na nanonood ngayon? Any last words sa ating mga viewers? Parang dinasalan na yung viewers eh, no? Dinadala talaga tayo ni Lord kung para saan tayo. We just have to embrace it wholeheartedly. Walang kasamang pag-iimbot, walang kasamang lungkot, walang kasamang tanong. Like sa nangyari sa buhay ko, just accept the Lord with all your heart and bahala na siya sa buhay mo. At last but not the least po is show people love, kahit in small ways lang. Gumiti ka, pag may nakasalubong ka, mag-hi ka, bumati ka. We're not too friendly, Or
yung isang meal mo na nakakainin mo, naaayaw mo, pwede mong i-sacrifice, like hindi ka magkakape Yes. for that day, sa form of prayer. Ang success natin, wala sa atin. Ang success natin na kay Lord. Ang kailangan mo lang gawin mo yung best mo sa araw-araw. At hindi natatapos ang trabaho. Hindi matatapos ang trabaho. Huwag mong Amen. problemahin yung kinabukasan. Kung ano lang ang kaya mong gawin ngayon, yan lang kayang gawin mo. And then, Yun. si God na bahala sa'yo. Amen. Perfect reminder yan sa mga nag-hustle everyday. Doc, okay lang ba humingi kami ng closing prayer sa'yo? Ako pa talagang closing prayer, no? Okay po. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Holy Amen. Spirit. Amen. Mahal kong Ama na nagbigay sa amin ng buhay na ito. Maraming salamat po Thank sa you, lahat ng biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at pinagsisisihan na po namin ito buong puso at hindi na po namin gagawin. Pinagdadasal din po namin ang mga taong mahal namin sa buhay, pamilya namin, kapatid, anak, magulang, mga kaibigan, mga kaaway. Lagi niyo po silang gagabayan at lagi niyo po silang ililigtas sa anumang sakuna at anumang sakit. Hinihiling ko rin po na ibasbas niyo sa amin ang most Sacred Heart of Jesus, most precious blood of Jesus. At po, kami pong lahat ay inyong takluban para maging safe po sa pang-araw-araw namin gagawin. At maraming salamat din po, Lord, sa mga tao na tumutulong sa amin. At kung meron pa man pong nangangailangan, ipadala niyo po kami sa kanila. Hinihiling po namin to sa pamamagitan ng aming inang si Maria at ng iyong anak na si Jesus. Amen. Saint Teresa of the Child Jesus, pray for us. Pray for us. Saint Teresa of Calcutta, pray for us. Pray Saint for Michael us. the Archangel, pray for Pray for us. us. Saint Joseph, pray for us. Pray for All you us. heavenly Marys, powers, legions of angels, pray for us. Pray for In us. the name of the Father, the Son, the Holy And the Spirit. Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po Dr. Drola Sanchez sa pagkakataong ito at I'm sure marami sa mga ka-faith ay sobra na-inspire at na-bless sa iyong story. Personally, Doc, I will pray for you and thank you so much. Patuloy ka pang i-bless at pagpalain ni Lord. Sana po kita ulit tayo. God bless. Bye-bye.